sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng luntiang kabundukan at matandang kagubatan. Naninirahan si Mateo, isang payak ngunit masipag na magbubukid. Kilala siya sa kanilang lugar bilang tahimik, mapagtiis at may malalim na paggalang sa kalikasan. Sa kabila ng kanyang kahirapan, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa sa buhay. Tuwing madaling araw, bago pa sumilip ang araw sa likod ng mga bundok, bumabangon na si Mateo upang asikasuhin ang kanyang maliit na sakahan. Ang lupaing minana niya sa kanyang ama ay hindi kalakihan, ngunit sapat upang sila'y mabuhay ng kanyang inang may sakit. Sa bawat patak ng pawis na kanyang inilalabas, dala niya ang pangarap na maiahon ang kanilang buhay sa kahirapan. Isang araw, habang papalalim ang kanyang pag-aararo sa dulong bahagi ng kanyang lupa, isang lugar na matagal na niyang iniiwasan, napansin niya ang isang matandang puno ng kakao. Hindi ito karaniwang puno. Tila may kakaibang katahimikan ang bumabalot dito. Ang mga dahon nito ay mas madilim kaysa sa iba, at ang paligid ay tila laging malamig kahit tirik ang araw. Matagal nang may mga kwento tungkol sa punong iyon. Ayon sa matatanda, ito raw ay pinamumugaran ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ngunit si Mateo, bilang praktikal na tao, ay hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, ang lupa ay lupa at ang puno ay puno. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Habang inilalapat niya ang dulo ng araro sa lupa, malapit sa puno ng kakao, may narinig siyang mahina ngunit malinaw na tinig. "Tulungan mo ako!" Napahinto si Mateo. Napalingon siya sa paligid, hinanap kung saan nanggaling ang tinig. Ngunit wala siyang ibang nakita kundi ang mga damo, lupa, at ang matandang puno ng kakao. Iniling niya ang ulo. "Marahil pagod lang ako," bulong niya sa sarili. Ngunit muli niyang narinig ang tinig, mas malinaw, mas desperado. "Pakiusap, tulungan mo ako." Ngayon ay hindi na niya may kakaila. May kung sino o kung anumang humihingi ng tulong. Dahan-dahan siyang lumapit sa puno ng kakao. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang kakaibang pakiramdam. Tila may enerhiyang umiikot sa paligid. Ang hangin ay biglang tumahimik, at kahit ang mga ibon ay tila nawalan ng tinig. At doon niya ito nakita. Sa may paanan ng puno, nakatali sa makapal na ugat, ay isang maliit na nilalang. Hindi hihigit sa isang dangkal ang taas. Ang balat nito ay mapusyaw na kayumanggi. Ang buhok ay kulay pilak na tila kumikislap sa sinag ng araw. At ang mga mata ay malalim at puno ng pagmamakaawa. Ito ay isang duwende. Napatigil si Mateo. Hindi siya agad nakapagsalita. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. "Tao," mahina nitong sabi. "Sa wakas, may nakakita rin sa akin." Napatingin si Mateo sa pagkakatali ng nilalang. Ang lubid ay hindi pangkaraniwan. Tila gawa sa mga ugat at hibla ng halaman. Ngunit matibay at may kakaibang kinang. "Sino ang gumawa nito sa iyo?" tanong ni Mateo. Bahagyang nanginginig ang tinig. "Isang tao,"
Ngunit hindi tulad mo, sagot ng duwende. Isang lalaking puno ng kasakiman. Hinuli niya ako at itinali rito upang pilitin akong magbigay ng kayamanan. Napakunot ang noo ni Mateo. At bakit hindi ka makalaya? May sumpa ang lubid na ito, paliwanag ng duwende. Hindi ko ito kayang putulin. Tanging isang taong may malinis na hangarin ang makapagpapalaya sa akin. Tahimik si Mateo. Pinagmasdan niya ang nilalang. Sa kabila ng kakaibang anyo nito, ramdam niya ang tunay na paghihirap at pagmamakaawa sa mga mata nito. Ngunit kasabay nito, may bumabalot ding pag-aalinlangan sa kanyang isip. Paano kung panlilin lang ito? Tanong niya sa sarili. Paano kung may kapalit na kapahamakan ang pagtulong ko? Para sa isang taong tulad niya, ang bawat desisyon ay may bigat. Hindi siya maaaring basta magtiwala, lalo na sa mga bagay na hindi niya lubos na nauunawaan. Ngunit muling nagsalita ang duwende. Hindi kita pipilitin, ngunit kung iiwan mo ako rito, tuluyan na akong mawawala. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Mateo. Naalala niya ang kanyang ina, kung paano ito umaasa sa kanya. Naalala niya ang hirap ng buhay at kung paanong minsan isang maliit na tulong lamang ay sapat na upang mabago ang kapalaran ng isang tao. Huminga siya ng malalim. At sa sandaling iyon, nagpasya siya. Lumuhod si Mateo sa harap ng duwende at hinawakan ang mahiwagang lubid. Kung totoo ang sinasabi mo, wika niya, palalayain kita. Ngunit hindi niya alam, ang simpleng desisyong iyon ay magbubukas ng pintuan sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. At sa mundong iyon, ang bawat tulong ay may kapalit at ang bawat kabutihan ay sinusubok. Nanatiling nakaluhod si Mateo sa harap ng maliit na nilalang. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa mahiwagang lubid na tila buhay. Sa unang pagdampi pa lamang ng kanyang balat dito, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi masakit, ngunit sapat upang magdulot ng pangamba. Hindi ito ordinaryong tali. Mag-ingat ka, mahina ngunit mariing babala ng duwende. Hindi lahat ng sumusubok ay nagtatagumpay. Napatingin si Mateo sa kanya. Ano ang mangyayari kung mabigo ako? Sandaling natahimik ang duwende bago sumagot. Maaaring ikaw ang pumalit sa akin. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Mateo. Ngunit sa kabila ng babalang iyon, hindi siya umatras. Sa halip, lalo niyang hinigpitan ang kanyang kapit sa lubid. Sa buong buhay niya, nasanay na siya sa hirap, sa sakit, sa panganib. Ngunit hindi siya kailanman tumalikod sa isang nangangailangan. Ipinasya niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mariing hinila ang lubid. Sa unang paghila, walang nangyari. Sa ikalawa, bahagyang umilaw ang mga hibla nito na tila may sariling buhay na tumutol sa kanyang kilos. Sa ikatlong paghila, biglang lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga dahon ng puno ng kakao ay nag-ingay at ang lupa sa ilalim niya ay tila bahagyang umuga. Napamulat si Mateo. Ang lubid ay kumikinang na ngayon sa kulay gintong liwanag. Unti-unti itong humigpit, hindi lamang sa duwende, kundi pati sa kanyang mga kamay. Hindi ito basta-basta, bulong niya, pilit pinipigilan ang sakit. Mateo,
Tawag ng duwende. Ngayon ay mas malinaw na ang tinig. Kailangan mong maging matatag. Hindi lakas ang susi, kundi ang iyong hangarin. Napatingin si Mateo sa kanya. Hangarin? Ang lubid na yan ay nilikha mula sa kasakiman. Paliwanag ng duwende. Pinapalakas nito ang sarili sa takot at pagdududa. Ngunit humihina ito sa harap ng kabutihan. Huminga ng malalim si Mateo. Unti-unti niyang binitawan ang takot. Ang pag-aalinlangan, ang pangamba. Sa halip inalala niya ang dahilan kung bakit siya naroon. Ang pagtulong sa isang nilalang na walang kalaban-laban. Muli niyang hinawakan ang lubid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpilit. Dahan-dahan niya itong hinaplos, parang inuunawa, hindi nilalabanan. At doon nagsimulang mangyari ang hindi niya inaasahan. Ang liwanag ng lubid ay unti-unting nagbago. Mula sa matalim na ginto, naging malambot na puting sinag. Ang higpit nito ay kumalas, tila nawawalan ng lakas. Hanggang sa tuluyan itong naputol. Isang malakas na bugso ng hangin ang sumabog mula sa puno ng kakao. Napaatras si Mateo. Tinakpan ang kanyang mukha. Ang paligid ay napuno ng liwanag. At sa loob ng ilang sandali, tila tumigil ang oras. Pagmulat niya, tahimik na muli ang kagubatan. Ang lubid ay wala na. At ang duwende, malaya na. Dahan-dahang tumayo ang maliit na nilalang. Ang kanyang anyo ay tila nagbago. Mas maliwanag, mas buhay. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng paghihirap, kundi ng pasasalamat. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito, sabi nito, habang nakatingala kay Mateo. Hindi agad nakapagsalita si Mateo. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Paano? Tanong niya. Ngumiti ang duwende. Hindi mo ako pinalaya dahil sa lakas mo. Pinalaya mo ako dahil sa puso mo. Tahimik silang nagkatitigan. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagsalita ang duwende. Ako si Amarin, pakilala nito. Tagapangalaga ng kagubatang ito. Napakunot ang noo ni Mateo. Tagapangalaga? Bago ako bihagin, paliwanag ni Amarin. Ako ang nagbabantay sa balanse ng kalikasan dito. Ang puno ng kakao na ito ay hindi ordinaryo. Ito ang isa sa mga sinaunang puno na nag-ugnay sa mundo ng tao at ng mga nilalang na tulad ko. Napalingon si Mateo sa puno. Ngayon niya lamang napansin, tila mas maliwanag ito kaysa kanina. Ang mga dahon nito ay kumikislap at ang hangin sa paligid ay mas sariwa. Ngunit dahil sa kasakiman ng taong humuli sa akin, pagpapatuloy ni Amarin, nasira ang balanse. Unti-unting humihina ang lupa at ang animo ay maapektuhan. Napatingin si Mateo sa kanya, nababahala. Ibig mong sabihin, kaya hindi maganda ang ani ko nitong mga nakaraang buwan? Tumango si Amarin. Ngunit ngayon, dagdag nito, may pagkakataon pa para maibalik ang lahat. Paano? Agad na tanong ni Mateo. Tumingin si Amarin sa malalim na bahagi ng kagubatan. Hindi pa tapos ang panganib, sabi nito. Ang taong kumuha sa akin ay babalik. Biglang bumigat ang hangin. At kapag nalaman niyang malaya na ako, pagpapatuloy ng duwende, hahanapin ka niya. Napatayo si Mateo. Ako? Gulat niyang tanong. Ikaw ang nagpalaya sa akin, sagot ni Amarin. At para sa isang taong tulad niya, hindi iyon mapapatawad. Tahimik si Mateo. Ang simpleng pagtulong na ginawa niya
ay tila may kaakibat na panganib na hindi niya inaasahan. Ngunit sa halip na umatras, tumatag ang kanyang loob. Kung kailangan kong harapin yon, sabi niya, handa ako. Tumingin si Amarin sa kanya, tila sinusukat ang kanyang tapang. At kung sabay nating haharapin? Tanong nito. Saglit na nag-isip si Mateo. Pagkatapos ay tumango. Hindi kita iiwan. Sa sandaling iyon, isang bagong ugnayan ang nabuo. Hindi lamang sa pagitan ng tao at duwende, kundi sa pagitan ng dalawang mundong matagal nang magkahiwalay. Ngunit sa paglalim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid at ang kanilang pagkakaisa ay malapit ng subukin. Lumipas ang ilang sandali matapos ang paglaya ni Amarin. Ngunit ang katahimikan sa kagubatan ay hindi na tulad ng dati. May kakaibang bigat sa hangin. Parang may nagbabantang hindi nakikita, naghihintay lamang ng tamang sandali upang kumilos. Magkatabi pa ring nakatayo sina Mateo at Amarin sa ilalim ng matandang puno ng kakao. Ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Mateo habang nakatanaw sa masukal na bahagi ng kagubatan. Una, sagot ni Amarin, kailangan mong malaman kung sino ang kalaban natin. Napalingon si Mateo sa kanya. Sino ba siya? Sandaling nanahimik si Amarin. Tila nag-aalangan. Hindi siya basta tao, sa wakas ay sabi nito. Siya ay isang mangkukulam, isang taong matagal nang lumihis sa tamang landas. Napakunot ang noo ni Mateo. Mangkukulam? Ang pangalan niya ay Daruk, dagdag ni Amarin. At sa pagbanggit pa lamang ng pangalan ay tila lumamig ang paligid. Isang dating tagapag-alaga ng kaalaman. Ngunit pinili niyang gamitin ang kanyang kakayahan para sa kapangyarihan. Tahimik na nakinig si Mateo. Matagal na niyang hinahanap ang mga nilalang na tulad ko. Pagpapatuloy ni Amarin. Hindi upang protektahan, kundi upang alipinin. Naniniwala siya na ang kapangyarihan ng kalikasan ay maaaring ariin, kontrolin. At kaya kanya hinuli. Mahina, ngunit malinaw na sabi ni Mateo. Tumango si Amarin. Ginamit niya ang isang sinaunang sumpa upang itali ako sa punong iyon. Paliwanag nito. At habang ako'y bihag, unti-unti niyang sinipsip ang lakas ng kagubatan. Napatingin si Mateo sa kanyang paligid. Ngayon niya lamang napansin, may mga bahagi ng kagubatan na tila nanunuyo. Ang ilang halaman ay kupas. Ang lupa ay hindi kasing buhay ng dati. Kung ganoon, sabi ni Mateo, hindi lang ikaw ang nasaktan, kundi pati ang lupa. Lahat tayo, sagot ni Amarin. Isang maikling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ngunit bigla, may kumaluskos sa likod ng mga punong kahoy. Agad na napalingon si Mateo. Tumalim ang kanyang paningin. Pilit hinahanap ang pinagmulan ng ingay. May naramdaman ka ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Amarin. Sa halip, bahagya itong umatras. Ang kanyang maliit na katawan ay tila naging alerto. Narito na siya, mahina nitong sabi. Ngayon, gulat ni Mateo. Bago pa siya makapagsalita muli, isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang paligid. Ang mga dahon ay sabay-sabay na kumaluskos, at ang liwanag ng araw ay tila bahagyang nagdilim. At mula sa anino ng mga puno, may isang anyong unti-unting lumitaw. Isang matangkad na lalaki, balot ng maitim na kasuotan. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng anino, ngunit ang kanyang mga mata
matalim at malamig, ay agad tumuon kay Mateo. Hindi ko inaasahan na may mga ngahas, mababa at malamig na wika nito. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa kanyang araro, na tila naging tanging sandata niya sa sandaling iyon. "Ikaw si Daruk," sabi niya. Pilit pinatatatag ang kanyang tinig. Bahagyang ngumiti ang lalaki. "At ikaw ang nagpalaya sa kanya," tugon nito, habang dahan-dahang lumalapit. "Isang simpleng magsasaka, ngunit may lakas ng loob na makialam sa mga bagay na hindi niya nauunawaan." "Hindi ko kailangan ng pangunawa para tumulong," sagot ni Mateo. Sa likod niya, nanatiling tahimik si Amarin, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagliliwanag, handa, ngunit maingat. Matapang, ani Daruk. Ngunit ang tapang na walang kaalaman ay kadalasang nagtatapos sa kapahamakan. Huminto siya ilang hakbang ang layo mula kay Mateo. "Alam mo ba kung ano ang pinakawalan mo?" tanong nito. "Isang nilalang na walang kalaban-laban," sagot ni Mateo. "At hindi ko pagsisisihan iyon." Sandaling naghari ang katahimikan. Pagkatapos, tumawa si Daruk. Ngunit ang tawang iyon ay walang saya. Ito'y malamig at puno ng panlilibak. "Kung ganoon," sabi niya, "handa kang akuin ang kapalit." Biglang nagbago ang hangin. Ang lupa sa paligid nila ay tila kumilos. Ang mga ugat ng puno ay umangat mula sa lupa. Gumapang patungo kay Mateo. "Mateo!" sigaw ni Amarin. Ngunit bago pa makagalaw si Mateo, isang makapal na ugat ang kumapit sa kanyang paa at isa pa sa kanyang kamay. Napahiga siya sa lupa. "Hindi!" sigaw niya, pilit kumakawala. Lumapit si Daruk, nakatingin sa kanya na tila walang emosyon. "Ang kabutihan ay kahanga-hanga," sabi nito. "Ngunit sa mundong ito, hindi iyon sapat." Bigla, isang liwanag ang sumiklab. "Hindi siya nag-iisa!" Sumigaw si Amarin, at mula sa kanyang maliit na katawan ay lumabas ang isang maliwanag na sinag. Tumama ito sa mga ugat na nakakapit kay Mateo. Unti-unting kumalas ang mga ito. Nakawala si Mateo. Agad na gumapang palayo at tumayo. Napaatras si Daruk. Bahagyang nagulat. "Hindi pa tapos ito," malamig niyang sabi. Tumingin siya kay Mateo. Diretso, matalim. "Babalik ako," dagdag niya. "At sa susunod, hindi na ako magdadalawang isip." Sa isang iglap, naglaho siya, tila tinangay ng hangin. Muling bumalik ang katahimikan. Ngunit ngayon, mas mabigat. Huminga ng malalim si Mateo, pilit pinapakalma ang sarili. "Ganito pala," mahina niyang sabi. Lumapit si Amarin sa kanya. "Ngayon mo pa lamang nakita ang simula," tugon nito. Napatingin si Mateo sa kagubatan, sa mga punong tila nagmamasid, sa lupang tila may iniindang sakit. "Kung ganito ang laban," sabi niya, "hindi sapat ang tapang lang." Tumango si Amarin. "Kailangan mo ng paghahanda," sabi nito. "At may mga bagay na kailangan mong matutunan." Napatingin si Mateo sa kanya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Ngumiti si Amarin. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong seryosong babala. "Kung nais mong protektahan ang iyong lupa at ang iyong buhay," sabi nito, "kailangan mong pasukin ang mundong matagal nang nakatago sa iyo." Tahimik si Mateo. Ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya, ito pa lamang ang simula. Hindi agad umalis sina Mateo at Amarin sa ilalim ng puno ng kakao. Matapos ang biglaang paglitaw,
at pagkawala ni Daruk. Tila nagbago ang lahat. Ang hangin ay mas mabigat. Ang liwanag ay tila may bahid ng babala. Tahimik na nakatayo si Mateo. Nakatanaw sa direksyong pinaglahuan ng mangkukulam. Kung babalik siya, mahina niyang sabi, "Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin." Lumapit si Amarin. Ang kanyang maliit na anyo ay tila mas matatag kaysa dati. "Hindi mo siya kailangang harapin mag-isa," tugon nito. "Ngunit tama ka, hindi sapat ang lakas ng loob lamang." Napabuntong hininga si Mateo. "Kung ganoon, ano ang kailangan kong gawin?" Saglit na tumahimik si Amarin. Tila may pinipiling mga salita. "May mga lihim ang kagubatang ito na matagal nang nakatago sa mga mata ng tao," sabi nito. "At ang mga lihim na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng kakayahang ipagtanggol ang sarili mo." Napatingin si Mateo sa kanya. "Anong klaseng kakayahan?" "Hindi kapangyarihan na tulad ni Daruk," agad na paglilinaw ni Amarin. "Kundi kaalaman, ang tamang pag-unawa sa balanse ng kalikasan. Kaunti lang ang alam ko sa mga ganyang bagay," pag-amin ni Mateo. "Isa lang akong magsasaka." "Hindi lang ang pagiging magsasaka," sagot ni Amarin. "Ikaw ay may koneksyon sa lupa, isang bagay na matagal nang nawala sa iba." Napaisip si Mateo. Hindi niya kailanman tiningnan ang sarili sa ganitong paraan. "Kung handa ka," dagdag ni Amarin, "may ipapakita ako sa iyo." Tahimik na tumango si Mateo. Wala siyang ibang pagpipilian. Kung nais niyang protektahan ang kanyang lupa, ang kanyang ina, at ang sarili niyang buhay, kailangan niyang matuto. "Sumunod ka sa akin," sabi ni Amarin. Tumalikod ang duwende at nagsimulang maglakad patungo sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Isang lugar na kailanman ay hindi pa napupuntahan ni Mateo. Habang sumusunod siya, napansin niyang unti-unting nagbabago ang paligid. Ang mga punong dati karaniwan ay naging mas matatangkad, mas matitibay. Ang liwanag ng araw ay tila nahahati sa kakaibang paraan, na para bang may sariling galaw ang mga sinag nito. At higit sa lahat, may pakiramdam siyang hindi siya nag-iisa. "Amarin," tawag niya, bahagyang nag-aalangan. "Sigurado ka bang ligtas tayo rito?" Hindi agad sumagot ang duwende. "Ang kagubatan ay hindi kailanman lubos na ligtas," sagot nito makalipas ang ilang sandali. "Ngunit hindi rin ito kaaway, maliban na lamang kung gagawin mo itong ganoon." Nagpatuloy sila sa paglalakad, hanggang sa makarating sila sa isang lugar na tila naiiba sa lahat. Isang bilog na espasyo sa gitna ng kagubatan. Napapaligiran ng matatandang puno na ang mga ugat ay nakalitaw sa lupa. Sa gitna nito ay may isang maliit na bukal. Malinaw ang tubig at kumikislap kahit walang direktang sinag ng araw. Huminto si Amarin. "Narito tayo," sabi nito. Napatingin si Mateo sa paligid, namangha. "Anong lugar ito?" tanong niya. "Ito ang puso ng kagubatan," sagot ni Amarin. "Dito nagmumula ang lakas na nagpapanatili sa balanse ng lahat." Dahan-dahang lumapit si Mateo sa bukal. Lumuhod siya at sinilip ang tubig. Sa kanyang pagtingin, hindi lamang ang kanyang refleksyon ang nakita niya. May mga imahe, mga tanawin ng kanyang sakahan, ang kanyang ina at ang punong kakao. Ngunit may isa pang bagay, isang anino. Bigla siyang napaatras. "Ano iyon?" tanong niya. May halong kaba. Lumapit si Amarin sa tabi niya.
Ang bukal ay hindi lamang nagpapakita ng kasalukuyan, paliwanag nito. Ipinapakita rin nito ang maaaring mangyari. Napatingin si Mateo muli, ngunit sa pagkakataong ito ay mas maingat. Ang anino ay tila lumalawak, unti-unting sumasakop sa lupa, sa mga halaman, sa buong kagubatan. At iyon, sabi ni Mateo, si Darok ba iyon? Hindi lamang siya, sagot ni Amarin. Ito ang bunga ng kanyang ginagawa. Tahimik si Mateo. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Hindi lamang ang kanyang sarili ang nakataya, kundi ang buong kagubatan. Paano ko ito mapipigilan? Tanong niya. Seryoso ang tinig. Tumingin si Amarin sa kanya. Una, sabi nito, kailangan mong matutong makinig. Makinig? Ulit ni Mateo. Hindi sa akin, paglilinaw ni Amarin, kundi sa lupa, sa hangin, sa tubig. Napakunot ang noo ni Mateo. Hindi ko alam kung paano gawin yon. Matututunan mo, sagot ni Amarin. Ngunit kailangan mong magtiwala, hindi lamang sa akin kundi sa sarili mo. Tahimik si Mateo. Unti-unti, lumuhod siyang muli sa harap ng bukal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa una, wala siyang narinig kundi ang mahinang agos ng tubig. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may kung anong nagbago. Isang banayad na bulong. Hindi malinaw. Hindi salita. Ngunit sapat upang maramdaman. Napamulat si Mateo. May narinig ako, sabi niya. Tila nagtataka sa sarili. Ngumiti si Amarin. Simula pa lamang iyan, sabi nito. Ngunit habang nagsisimula si Mateo sa kanyang pagkatuto, sa malayong bahagi ng kagubatan, sa isang lugar na hindi naaabot ng liwanag, nakamasid si Darok. At ngayon, mahina niyang wika, natututo ka na. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng plano. Mas magiging kawili-wili ito. Unti-unting umikot ang anino sa kanyang paligid. At sa bawat sandali, lalong lumalapit ang panganib. Nanatiling nakaluhod si Mateo sa gilid ng bukal. Ang kanyang mga mata ay muling nakapikit. Ang banayad na bulong na una niyang narinig ay tila lumilinaw sa bawat sandali. Hindi pa rin ito salita, ngunit may kahulugan na unti-unting umuusbong sa kanyang kamalayan. Sa kanyang tabi, tahimik na nakamasid si Amarin. Huwag mong pilitin, mahinang paalala nito. Hayaan mong kusang dumaloy ang pakiramdam. Huminga ng malalim si Mateo. Sa halip na subukang unawain agad ang kanyang naririnig, hinayaan niyang maramdaman ito. Ang banayad na paggalaw ng hangin, ang malamig na haplos ng tubig, ang matatag na presensya ng lupa sa ilalim niya. At sa sandaling iyon, may malinaw na tinig na sumibol. Bantayan mo! Napamulat si Mateo. May nagsalita, agad niyang sabi. Napatingin kay Amarin. Hindi nagulat ang duwende. Sa halip, bahagya itong tumango. Ano ang sinabi? Tanong nito. Bantayan mo, sagot ni Mateo. May halong pagtataka. Pero hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Hindi agad sumagot si Amarin. Sa halip, napatingin ito sa paligid. Tila may hinahanap. At bigla, may kakaibang ingay mula sa gilid ng bilog na lugar. Isang mahina ngunit paulit-ulit na kaluskos. Agad na tumayo si Mateo. May naririnig ka? Tanong niya. Tumango si Amarin. Hindi tayo nag-iisa, seryoso nitong sabi.
Mula sa likod ng mga puno, unti-unting gumalaw ang mga anino. Sa una, tila hangin lamang. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may mga anyong nagsimulang lumitaw. Mga nilalang na hindi ganap na malinaw, tila binubuo ng usok at lupa. Mga bantay ng kagubatan, bulong ni Amarin. Bantay, ulit ni Mateo. Dati silang tagaprotekta, paliwanag nito. Ngunit dahil sa impluwensya ni Daruk, sila'y nagbago. Unti-unting lumapit ang mga nilalang. Ang kanilang galaw ay mabagal ngunit tiyak. At ang kanilang presensya ay mabigat. Tila may dalang galit at pagkalito. Anong gagawin natin? Tanong ni Mateo, handang umatras. Hindi sila kalaban, ngunit hindi rin sila kaibigan sa ngayon, sagot ni Amarin. Ito ang iyong unang pagsubok. Napatingin si Mateo sa kanya. Pagsubok. Kailangan mong gamitin ang iyong natutunan, sabi ng duwende. Makinig ka sa kagubatan. Napabuntong hininga si Mateo. Ngayon pa talaga, bulong niya. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Muling pumikit si Mateo. Sa kabila ng papalapit na panganib, pinilit niyang patahimikin ang kanyang isip. Inalala niya ang pakiramdam kanina, ang koneksyon sa lupa, sa hangin, sa tubig. At muli, narinig niya ang bulong. Hindi isa, kundi marami. Hindi sila kaaway. Takot lamang. Gabayan mo. Unti-unting nagbago ang kanyang paghinga. Sa halip na matakot, naramdaman niya ang lungkot na nagmumula sa mga nilalang. Napamulat siya. At sa halip na umatras, dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Sandali, sabi niya. Itinaas ang kanyang kamay. Huminto ang mga nilalang. Bahagya. Hindi pa rin sila ganap na payapa, ngunit tila nag-alinlangan. Hindi namin kayo lalabanan, dagdag ni Mateo. Ang tinig ay matatag, ngunit mahinahon. Tahimik ang paligid. Si Amarin ay hindi nagsalita. Pinapanood lamang ang bawat kilos ni Mateo. Lumapit pa si Mateo. Isang hakbang pa. Nararamdaman niya ang kaba, ngunit pinili niyang huwag itong pairalin. Kung kayo ay bantay ng kagubatan, sabi niya, hindi ninyo kailangang matakot. Isang nilalang ang bahagyang umabante. Mas malinaw ang anyo nito kaysa sa iba. Ang mga mata nito ay tila kumikislap sa pagitan ng liwanag at dilim. Bigla itong sumugod. Mateo! Sigaw ni Amarin. Ngunit hindi umatras si Mateo. Sa halip, inilapat niya ang kanyang kamay sa lupa. At sa sandaling iyon, isang banayad na liwanag ang kumalat mula sa kanyang kinatatayuan. Ang lupa ay tila huminga. Ang hangin ay kumalma. At ang nilalang na sumugod ay biglang huminto sa harap niya. Unti-unting nagbago ang anyo nito. Ang madilim na usok ay naglaho at napalitan ng mas malinaw na hugis. Hindi pa rin ganap na tao, ngunit hindi na rin puno ng galit. Isa-isa, ang iba pang nilalang ay tumigil. Ang kaguluhan ay napalitan ng katahimikan. Napabuntong hininga si Mateo. Gumana! Bulong niya. Lumapit si Amarin. May bahagyang ngiti. Hindi lakas ang ginamit mo, sabi nito, kundi pag-unawa. Napatingin si Mateo sa kanyang mga kamay. Tila hindi pa rin makapaniwala. Hindi ko akalaing kaya ko yon. Hindi mo pa alam ang kabuuan ng kaya mo, sagot ni Amarin. Ngunit habang ang katahimikan ay unti-unting bumabalik,
Isang mahinang halakhak ang umalingaw-ngaw sa hangin. Hindi ito mula sa mga nilalang. Hindi rin mula sa kagubatan. Ito ay mula sa isang taong nagmamasid. Sa malayo, sa dilim, nakatayo si Daruk. Magaling, bulong niya. Mas mabilis kang natututo kaysa inaasahan ko. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na plano. Panahon na para sa susunod na hakbang. At sa kanyang paanan, unti-unting gumagalaw ang mas madilim na anino, mas malalim, mas mapanganib, at hindi tulad ng mga bantay. Ito ay hindi na kayang pakiusapan. Matapos ang unang pagsubok, nanatiling tahimik ang puso ng kagubatan. Ang mga dating nag-aalimpuyong bantay ay ngayon ay nakapuwesto na sa paligid. Hindi na bilang banta, kundi tila muling nagbabalik sa kanilang tungkulin. Ngunit hindi naging panatag si Mateo. Habang nakatayo siya sa tabi ng bukal, ramdam niya na ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang mga bulong na kanyang narinig kanina ay hindi tuluyang nawala. Sa halip, tila nagbabago ang tono nito. May paparating, mahina, ngunit malinaw. Napalingon siya kay Amarin. May nararamdaman ka rin ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot ang duwende. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa lupa. Ang maliit nitong kamay ay marahang nakadikit sa ugat ng isang matandang puno. Hindi ito katulad ng kanina, sabi nito sa wakas. Mas mabigat, mas malalim. Biglang bumigat ang hangin. Ang malinaw na tubig ng bukal ay bahagyang umalon. Ngunit walang hangin na sanhi nito. At mula sa ilalim ng lupa, may umuusbong. Isang madilim na ugat. Mas makapal at mas itim kaysa sa karaniwan, ang unti-unting sumulpot mula sa lupa. Hindi ito tulad ng mga ugat ng puno. Ito'y tila may sariling layunin, sariling galaw. Napaatras si Mateo. Ano iyon? Tanong niya, bakasang kaba sa tinig. Ang simula ng pagkabulok, sagot ni Amarin. Ang impluwensya ni Daruk ay hindi lamang nasa ibabaw. Umabot na ito sa kailaliman ng lupa. Unti-unting gumalaw ang itim na ugat, gumapang sa lupa na tila naghahanap. At sa bawat galaw nito, ang damo ay kumukupas. Ang mga dahon ay nalalanta. Kung pababayaan natin ito, dagdag ni Amarin, unti-unting mamamatay ang kagubatan. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Kung ganoon, hindi natin ito dapat hayaang kumalat. Ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumabog ang lupa sa kanilang harapan. Mula rito, sumulpot ang mas malaking anyo, isang nilalang na tila binubuo ng lupa at anino. Ang katawan ay puno ng gumagalaw na ugat at ang mga mata ay kumikislap sa madilim na pula. Napaatras si Mateo. Hindi na ito bantay, mahina niyang sabi. Hindi na, tugon ni Amarin. Ito ay nilikha ng pagkasira. Ang nilalang ay naglabas ng mababang ungol at sa isang iglap, sumugod ito. Mateo, umiwas ka, sigaw ni Amarin. Ngunit sa halip na tumakbo palayo, napahinto si Mateo. Ang mga bulong, mas malakas na ngayon. Hindi sapat ang pakikinig. Kailangan mong umunawa. Napapikit siya sandali. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Sa halip, may bagong pakiramdam na umuusbong. Isang matatag na layunin. Nang muling magmulat si Mateo, hindi na siya umatras. Hindi kita lalabanan, sabi niya sa nilalang.
Kahit papalapit ito ng mabilis, hindi ikaw ang kalaban. Mateo, muling sigaw ni Amarin. Ngunit huli na upang umatras. Sa sandaling sasalpok na ang nilalang, ipinatong ni Mateo ang kanyang dalawang kamay sa lupa. At sa pagkakataong ito, hindi lamang liwanag ang lumabas, kundi isang alon ng enerhiya. Ang lupa ay umuga. Ang ugat na itim ay bahagyang napaatras, tila nasasaktan. Ang nilalang ay napahinto. At sa loob ng kanyang katawan, may kumislap, isang maliit na bahagi ng liwanag na tila pilit lumalaban sa dilim. May natitira pa, bulong ni Mateo. Narinig niya ang bulong ng lupa, hindi malinaw, ngunit puno ng pagmamakaawa. Palayain mo. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi inaalis ang kanyang tingin sa nilalang. Hindi ka nilikha para maging ganito, sabi niya. Babalik ka sa dati mong anyo. Ang nilalang ay muling umungol, tila nahihirapan. Ang mga ugat sa katawan nito ay kumikilos, tila naglalaban ang dalawang puwersa sa loob. Mateo, mahina ang tinig ni Amarin. Kaya mo ba? Hindi sumagot si Mateo. Sa halip, lumapit pa siya. Isang hakbang. Isa pa. Hanggang sa abot kamay na niya ang nilalang. At sa isang malalim na paghinga, ipinatong niya ang kanyang kamay sa dibdib nito. Sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag. Hindi nakakasilaw, kundi mainit. Parang liwanag ng araw sa umaga. Ang itim na ugat ay unti-unting umatras. Ang pulang mata ng nilalang ay kumupas. At ang katawan nito unti-unting nagbago. Hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak. Tahimik. Ang lupa ay muling kumalma. Ang itim na ugat ay naglaho. Tila hinihigop pabalik sa kailaliman. Napaupo si Mateo, hingal na hingal. Natapos ko, mahina niyang sabi. Lumapit si Amarin. Ang mga mata ay puno ng paghanga, ngunit may halong pag-aalala. Hindi mo lang ito tinalo, sabi nito. Pinagaling mo ito. Napatingin si Mateo sa kanyang kamay. Ngunit bakit pakiramdam ko? Hindi pa ito ang pinakamasama. Hindi agad sumagot si Amarin. Sa halip tumingin ito sa malayo, sa direksyon kung saan nagmumula ang pinakamadilim na bahagi ng kagubatan. Dahil hindi pa nga, sagot nito sa wakas. At sa mismong sandaling iyon, isang malakas na alon ng dilim ang kumalat sa kagubatan. Mas mabigat, mas malamig, mas buhay. Napatingin si Mateo. Ano iyon? Mahina, ngunit malinaw ang sagot ni Amarin. Ang tunay na anyo ng kapangyarihan ni Daruk ay nagsisimula pa lamang magising. Sa kailaliman ng kagubatan, may isang bagay na gumalaw. Hindi ito ugat, hindi ito bantay, kundi isang puwersang matagal nang nakatago. At ngayon, tuluyan ng pinalaya. Ang hangin sa puso ng kagubatan ay tuluyang nagbago. Kung kanina'y may bakas pa ng katahimikan matapos ang pagsubok, ngayon ay tila may bumabalot na bigat. Isang presensyang hindi nakikita, ngunit malinaw na nararamdaman. Ang liwanag na nagmumula sa bukal ay kumupas, at ang mga dahon sa paligid ay bahagyang nanginig, tila may paparating na hindi maiiwasan. Dahan-dahang tumayo si Mateo, kahit ramdam pa rin ang pagod sa kanyang katawan. Hindi pa ito tapos, mahina niyang sabi. Hindi pa, sagot ni Amarin. Ang kanyang tinig ay mas seryoso kaysa dati.
Ang nilalang na iyon ay isa lamang bunga, ngunit ang ugat ng lahat ay hindi pa natin nararating. Napatingin si Mateo sa malalim na bahagi ng kagubatan, kung saan tila hindi na umaabot ang liwanag. "Doon ba?" tanong niya. Tumango si Amarin. "Doon nakatago ang pinagmumulan ng dilim," paliwanag nito. "Isang lugar na matagal nang iniiwasan, even ng mga tulad ko." Napakunot ang noo ni Mateo. "Kung ganoon, bakit kailangan nating pumunta roon?" "Dahil doon nanggagaling ang lakas ni Daruk," sagot ni Amarin. Habang naroon iyon, hindi siya tuluyang mapipigilan. Tahimik si Mateo. Alam niyang wala ng atrasan. Kung nais niyang protektahan ang kanyang lupa, ang kanyang ina, at ang kagubatan, kailangan niyang harapin ang pinagmulan ng panganib. "Kung pupunta tayo roon," sabi niya, "ano ang aasahan ko?" Hindi agad sumagot si Amarin. "Ang lugar na yon ay tinatawag na Puso ng Anino," sabi nito. "Sa wakas, hindi ito tulad ng ibang bahagi ng kagubatan. Doon, ang takot ay nagkakaroon ng anyo." Bahagyang napahigpit ang kamao ni Mateo. "Takot?" ulit niya. "Ang mga pagdududa mo, ang mga alaala mong pilit mong tinatago, ang mga bagay na kinatatakutan mo, lahat iyon ay maaaring gamitin laban sa'yo," paliwanag ni Amarin. Napatingin si Mateo sa lupa. Hindi siya perpekto. May mga bagay sa kanyang nakaraan na hindi niya kailanman hinarap, mga pagkukulang, mga sandaling hindi siya naging sapat. "At kung matalo ako roon?" tanong niya. "Hindi ka lamang matatalo," sagot ni Amarin. "Maaaring hindi ka na makabalik." Tahimik ang paligid. Ngunit sa halip na umatras, dahan-dahang tumango si Mateo. "Kung iyon ang kailangan," sabi niya, "handa akong harapin." Tinitigan siya ni Amarin. Tila sinusukat ang kanyang determinasyon. "At kung ang haharapin mo roon ay ang sarili mo?" tanong nito. Sandaling napapikit si Mateo. Naalala niya ang kanyang ama, kung paano ito namatay nang hindi niya natulungan. Ang kanyang ina, na patuloy na naghihirap habang siya'y nagsisikap ngunit tila hindi pa rin sapat. "At kung iyon ang kailangan para magtagumpay," sagot niya, "tatanggapin ko." Isang maikling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, tumango si Amarin. "Kung ganoon," sabi nito, "handa ka na." Dahan-dahan itong lumipad patungo sa gitna ng bilog, sa ibabaw ng bukal. "Sumunod ka sa akin!" Lumapit si Mateo. Habang papalapit siya sa bukal, napansin niyang ang tubig nito ay hindi na malinaw tulad kanina. May bahid na itong dilim, tila may aninong gumagalaw sa ilalim. "Ang bukal na ito ang daan," paliwanag ni Amarin. "Ngunit kapag tumawid tayo, wala nang kasiguruhan." Huminga ng malalim si Mateo. "Hindi na ako uurong," sabi niya. Tumingin si Amarin sa kanya, at sa unang pagkakataon may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Kung anuman ang makita mo roon," babala nito, "huwag mong kalimutan kung sino ka." Tumango si Mateo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumusong sa tubig. Sa unang hakbang, malamig ito. Sa ikalawa, tila mas lumalim kaysa sa inaasahan. At sa ikatlo, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay nagdilim. Ang liwanag ng kagubatan ay nawala. At sa halip, napalibutan siya ng isang espasyong walang hanggan. Walang lupa. Walang langit. Tanging anino. Mateo, isang tinig. Pamilyar. Napalingon siya. At doon,
Nakatayo ang isang anyo, isang lalaking kilala niya. "Anak!" Napatigil si Mateo. "Ama." Ang anyo ay unti-unting lumapit. Parehong-pareho. Ang mukha, ang tindig, ang tinig. "Bakit mo ako iniwan?" tanong nito. Parang may sumikip sa dibdib ni Mateo. Hindi kita iniwan," sagot niya. Nanginginig ang boses. "Ngunit hindi mo ako natulungan," dagdag ng anyo. "Kung naging mas malakas ka, sana buhay pa ako." Napaatras si Mateo. Hindi niya mapigilan ang pagbalik ng sakit. "Hindi yun totoo," bulong niya. "Hindi ba?" sagot ng anyo. Ngayon ay mas malamig ang tinig. "Iyan ang totoo mong kinatatakutan." Unti-unting nagdilim ang paligid. Mas dumami ang anino. At sa gitna nito, nag-iisa si Mateo. Ngunit sa sandaling iyon, may isa pang tinig. Mas banayad. Mas totoo. "Mateo, makinig ka." Si Amarin. "Hindi iyon ang iyong ama," dagdag nito. "Iyan ay anino lamang ng iyong takot." Napapikit si Mateo. Pinilit niyang alalahanin kung sino siya. Hindi ang mga pagkukulang niya, kundi ang mga pinili niyang gawin. Ang pagtulong, ang paninindigan, ang hindi pagtalikod. Unti-unti, tumatag ang kanyang paghinga. Muli siyang nagmulat. "At kahit hindi ko siya nailigtas," sabi niya, nakatingin sa anino, "hindi ibig sabihin ay wala na akong magagawa ngayon." Biglang nagbago ang paligid. Ang anyo ng kanyang ama ay nagsimulang mabasag, tila salamin na tinamaan ng liwanag. At sa isang iglap, ito ay naglaho. Ang dilim ay bahagyang umurong. At sa malayo, may isang liwanag na sumilip. Magaling, isang pamilyar. Ngunit malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Lumiko si Mateo. Sa gitna ng anino, nakatayo si Darok. "At ngayon," sabi nito, "handa ka na para sa tunay na laban." Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa madilim na kasiyahan. "At dito, walang makakatulong sa iyo." Ang anino sa paligid ay muling gumalaw. Mas mabilis. Mas mabigat. At sa pagkakataong ito, diretso kay Mateo. Sumiklab ang anino sa paligid ni Mateo. Tila mga alon ng kadiliman na walang tigil sa paggalaw. Ang espasyong kinaroroonan niya ay wala ng anyo ng kagubatan. Wala ng puno, wala ng lupa, kundi isang malawak na kawalan na pinaghaharian ng dilim. Sa gitna nito, nakatayo si Darok. Tahimik, matatag, at tila kontrolado ang lahat. Dito, malamig nitong wika, Ako ang may kapangyarihan." Napahigpit ang kamao ni Mateo. Ramdam niya ang bigat ng lugar. Tila bawat hakbang ay hinihila pababa ang kanyang lakas. Ang mga bulong na dati niyang naririnig mula sa kagubatan ay halos hindi na niya marinig ngayon. Parang nag-iisa siya. Ngunit hindi siya umatras. "Hindi ito ang mundo mo," sagot niya. Pilit pinatatatag ang kanyang tinig. "Hindi ito ang tunay na anyo ng kagubatan." Bahagyang ngumiti si Darok. "Ang tunay ay depende sa kung sino ang may kapangyarihan," tugon nito. "At ngayon, ako iyon." Sa isang iglap, itinaas ni Darok ang kanyang kamay. Agad na kumilos ang anino. Mula sa lupa, o kung anuman ang nagsisilbing lupa sa lugar na iyon, may mga hugis na sumulpot. Mga nilalang na walang malinaw na anyo, ngunit puno ng galit at sakit. Sumugod ang mga ito kay Mateo. "Mateo!" sigaw ni Amarin. Mahina, halos natatangay ng dilim.
Huwag mong kalimutan ang natutunan mo. Ngunit ang mga nilalang ay mabilis. Napaatras si Mateo, umiwas sa unang pagsalakay. Isa sa mga anino ay dumaan sa kanyang balikat at sa pagdampi nito, nakaramdam siya ng matinding lamig at panghihina. Parang may kumukuha ng kanyang lakas. Hindi sila tunay. Bulong niya sa sarili. Ngunit kahit alam niya iyon, ramdam pa rin niya ang epekto. Muli siyang napalibutan. Hindi sapat ang kaalaman kung wala kang lakas, sabi ni Daruk. Pinapanood ang laban. At dito, ikaw ay mahina. Napapikit si Mateo sandali. Ang takot ay unti-unting bumabalik. Ang pagdududa lumalakas. Paano ko ito lalabanan? Bulong niya. At sa sandaling iyon, may mahinang liwanag na sumilip sa kanyang alaala. Ang bukal, ang lupa, ang mga bulong ng kagubatan. Hindi lakas ang susi. Pag-unawa, muling bumilis ang kanyang paghinga. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa pag-alala. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kamay sa lupa. Kahit wala itong malinaw na anyo, pinili niyang maniwala na naroon pa rin ito. At sa sandaling iyon, may naramdaman siya. Isang mahinang tibok, parang puso, napamulat si Mateo. Hindi mo ito kayang kunin, sabi niya, nakatingin kay Daruk. Hindi mo kayang angkinin ang lahat. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Daruk. At doon, sumiklab ang liwanag. Hindi mula sa paligid, kundi mula kay Mateo mismo. Ang mga anino na nakapalibot sa kanya ay napaatras. Tila nasisilaw sa kakaibang liwanag na iyon. Imposible! Bulong ni Daruk. Ngunit hindi pa tapos. Unti-unting lumakas ang liwanag. Kumalat sa espasyo. At sa bawat paglawak nito, may mga anyong lumilitaw. Hindi mga anino, kundi mga nilalang ng kagubatan. Mga bantay. Mga anyong dating nasakop ng dilim, ngayon ay muling nagbabalik. Hindi ka nag-iisa. Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Si Amarin. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang anyo, tila pinatibay ng liwanag. Lumapit siya kay Mateo. Ang lakas mo ay hindi sa iyo lamang, sabi nito. Ito ay koneksyon sa lahat ng iyong pinili na protektahan. Napatingin si Mateo sa paligid. Ang mga nilalang ay hindi na umaatake. Sila ay nakapwesto. Tila handang tumulong. Kung ganoon, sabi niya, hindi ko na kailangang lumaban mag-isa. Tumingin siya kay Daruk. At hindi mo rin kayang kontrolin ang lahat. Biglang nagdilim ang mukha ng mangkukulam. Sapat na, sigaw nito. Itinaas niya ang dalawang kamay. Ang anino sa paligid ay nagsimulang magtipon. Umiikot, lumalakas. Bumubuo ng isang napakalaking anyo sa kanyang likuran. Isang halimaw ng purong dilim. Kung hindi ka susuko, sabi ni Daruk, lulunurin kita sa sarili mong ilusyon. Sumugod ang halimaw. Ang buong espasyo ay umuga. Ngunit hindi na umatras si Mateo. Sa halip, tumayo siya ng tuwid. Ipinihit niya ang kanyang mga kamay. Hindi para lumaban, kundi para tanggapin ang lakas na dumadaloy sa kanya. Hindi ito ilusyon, sabi niya. Ito ay katotohanan na hindi mo kayang kontrolin ang lahat. Sa sandaling iyon, ang liwanag at dilim ay nagsalpukan. Isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang kumalat sa buong espasyo. At sa gitna nito,
Si Mateo at si Darok ay nakatayo, magkalaban. Ngunit malinaw na ang laban ay papalapit na sa katapusan. At kung sino ang mananaig, ay magtatakda ng kapalaran ng kagubatan. Ang banggaan ng liwanag at dilim ay tila yumanig sa buong espasyo ng puso ng anino. Ang malawak na kawalan ay napuno na naglalaban ng puwersa. Ang liwanag na nagmumula kay Mateo at sa mga nilalang ng kagubatan, laban sa nagngangalit na dilim na hawak ni Darok. Sa gitna ng kaguluhan, nanatiling nakatayo si Mateo. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ngunit ang kanyang paninindigan ay hindi na natitinag. Sa kanyang harapan, si Darok ay bahagyang napaatras, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. "Hindi pa ito tapos!" sigaw nito. Sa isang mabilis na galaw, muling nagtipon ang dilim sa kanyang paligid. Ang napakalaking anyong nilikha niya kanina ay muling nabuo, mas malaki, mas mabigat, at mas mapanganib. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago. Ang halimaw ng dilim ay tila hindi naganap na kontrolado. Ang mga galaw nito ay hindi na kasing tiyak. At sa loob ng katawan nito, may mga bitak ng liwanag. Napansin niyo ni Mateo, hindi na ito buo, mahina niyang sabi. Lumapit si Amarin sa kanyang tabi. Ang koneksyon mo sa kagubatan ay pinapahina ang kanyang kapangyarihan, paliwanag nito. Hindi niya kayang kontrolin ang dilim kung hindi niya kayang kontrolin ang sarili niya. Napatingin si Mateo kay Darok. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bagay sa mukha ng mangkukulam na hindi niya inaasahan. Pagdududa. "Bakit mo ginagawa ito?" sigaw ni Mateo. Sandaling natahimik si Darok. Ngunit agad itong napalitan ng galit. "Dahil ito ang tanging paraan para hindi ako maging mahina," sagot nito. Ang tinig niya ay hindi na kasing lamig tulad kanina. May bahid na ng galit at sakit. "Ang mundo ay hindi patas," dagdag niya. "Ang may kapangyarihan lamang ang nabubuhay." Napailing si Mateo. "Hindi iyon ang katotohanan," sagot niya. "Pinipili mo lang iyon dahil natatakot ka." Biglang tumahimik ang paligid. Parang mismong dilim ay nakinig. "Takot?" ulit ni Darok. Mas mababa ang tinig. "Takot na mawalan," sabi ni Mateo. "Takot na hindi sapat, takot na mag-isa." Bahagyang nanginig ang mga kamay ni Darok. At kasabay nito, ang halimaw sa kanyang likuran ay bahagyang nag-iba ng anyo, tila nawawalan ng balanse. "Hindi mo alam ang sinasabi mo!" sigaw ni Darok. Pilit pinipigilan ang sarili. "Hindi ko kailangang maranasan ang lahat para maintindihan," sagot ni Mateo. "Pero alam ko kung ano ang pinipili ko. Hindi ang kontrol, kundi ang pagprotekta." Sa sandaling iyon, lumakas ang liwanag. Hindi ito sumabog, kundi kumalat, parang umaga na unti-unting sumisikat. Ang mga nilalang sa paligid ay lumapit. Ang mga bantay ng kagubatan ay muling tumayo. At sa gitna nito, si Mateo ay naging sentro ng balanse. Napatingin si Darok sa kanyang mga kamay. Ang dilim na dati sumusunod sa kanyang utos ay tila unti-unting kumakawala. Hindi ito maaaring mangyari," bulong niya. Lumapit si Mateo, dahan-dahan. "Hindi pa huli ang lahat," sabi niya. "Hindi mo kailangang sirain ang lahat para maging malakas." Ngunit sa halip na tanggapin,
Biglang sumigaw si Darok. Hindi! Sa isang huling pagsisikap, tinipon niya ang natitirang dilim at itinulak ito patungo kay Mateo. Isang matinding bugso ng anino ang sumugod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing lakas. Ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata. Hindi upang umiwas, kundi upang tanggapin. At sa sandaling iyon, ang liwanag ay hindi lamang lumaban, kundi yumakap sa dilim. Ang banggaan ay hindi naging pagsabog, kundi isang pagkalusaw. Ang anino ay unti-unting naglaho. Ang halimaw ay nagbasag-basag at nawala. At si Daruk, napahandusay sa gitna ng espasyo, tahimik, mahina, unti-unting nawala ang dilim sa paligid. Ang walang katapusang anino ay napalitan ng liwanag at sa unang pagkakataon, may anyo muli ang mundo. Ang puso ng anino ay nagbago, naging tahimik, naging payapa. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Darok. Natapos na, sabi niya. Hindi agad sumagot ang mangkukulam. Ngunit makalipas ang ilang sandali, mahina itong nagsalita. Bakit? Hindi mo ako winasak? Napatingin si Mateo sa kanya. Dahil hindi iyon ang kailangan, sagot niya. Hindi ka kalaban, naligaw ka lang. Tahimik si Daruk. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng galit, kundi ng pagod at marahil pagsisisi. Sa malayo, si Amarin ay nakamasid. Natapos na ang dilim, sabi nito. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng pag-unawa. Dahil alam niya, ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa iba, kundi laban sa sarili. At sa pagkakataong ito, nanalo si Mateo. Ngunit ang huling yugto ay hindi pa ganap na nagtatapos. Unti-unting naglaho ang puso ng anino. Ang espasyong minsang nabalot ng dilim ay napalitan ng banayad na liwanag. Hindi nakakasilaw, kundi tahimik at payapa. Ang hangin ay muling naging magaan at ang bigat na matagal nang bumabalot sa kagubatan ay tila unti-unting naglaho. Sa gitna nito, nakatayo si Mateo. Pagod ang kanyang katawan, ngunit malinaw ang kanyang isip. Sa harap niya, si Darok ay nananatiling nakaupo sa lupa, mahina, tahimik. At wala na ang dating anyo ng kapangyarihan na kanyang ipinagmamalaki. Natapos na, mahina niyang bulong. Dahan-dahang lumapit si Amarin. Ang kanyang anyo ay mas maliwanag kaysa dati. Tila ganap nang naibalik ang kanyang lakas bilang tagapangalaga ng kagubatan. Hindi lamang natapos, sabi nito. Naibalik. Napatingin si Mateo sa paligid. Ang dati walang hanggan na anino ay napalitan ng isang bagong anyo ng kagubatan. Mas buhay, mas maliwanag, at tila mas malalim ang hininga. Ang mga puno ay muling tumayog, ang lupa ay muling naging mataba, at ang hangin ay may dalang sariwang pangako. Ganito pala ang itsura nito, sabi ni Mateo, puno ng pagkamangha. Ganito ito dati, sagot ni Amarin. At ngayon, ganito na ulit. Tahimik silang nagmasid sandali. Pagkatapos muling nagsalita si Mateo. Si Darok.
Anya, napatingin sa lalaking nakaupo sa lupa. Ano ang mangyayari sa kanya? Saglit na tumahimik si Amarin. Ang kapangyarihang ginamit niya ay hindi basta nawawala. Paliwanag nito. Ngunit ang paraan kung paano niya ito gagamitin mula ngayon ay nasa kanyang sariling pagpili. Napatingin si Mateo kay Daruk. Dahan-dahan siyang lumapit. May pagkakataon ka pang magbago, sabi niya. Hindi bilang utos, kundi bilang paanyaya. Hindi agad sumagot si Daruk. Ngunit makalipas ang ilang sandali, itinaas niya ang kanyang tingin. Ang kanyang mga mata ay wala na ang dating lamig. Kailangan ko bang patawarin ang sarili ko bago ako patawarin ng iba? Tanong niya, mahina. Hindi agad sumagot si Mateo. Hindi ko alam kung paano magsimula, dagdag ni Daruk. Umupo si Mateo sa tapat niya. Simulan mo sa pagtigil, sabi niya, at sa pag-amin kung saan ka nagkamali. Tahimik si Daruk. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya tumutol. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo. Hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi ng pagtanggap. Sa sandaling iyon, isang bagong landas ang nabuksan. Hindi lamang para sa kagubatan, kundi para sa isang taong naligaw. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Nagbalik si Mateo sa kanyang sakahan. Dala ang bagong kaalaman at karanasan na hindi kayang ipaliwanag ng salita lamang. Ngunit hindi na siya katulad ng dati. Sa bawat paghawak niya sa lupa, ramdam niya ang koneksyon. Sa bawat pagtanaw niya sa kagubatan, alam niyang hindi siya nag-iisa. Ang punong kakao na minsang naging lugar ng pagkakakulong ay ngayon naging simbolo ng bagong simula. Masigla na ang mga dahon nito at ang mga bunga ay mas marami kaysa dati. At sa bawat ani, may kasamang pagpapala. Ang kanyang ina ay unti-unting gumaling. Ang kanilang buhay ay hindi naging marangya, ngunit naging sapat at payapa. Minsan, sa dapit hapon, bumabalik si Mateo sa gilid ng kagubatan. At doon, sa pagitan ng liwanag at anino, makikita niya si Amarin. Hindi mo ako iniwan, sabi ni Mateo minsan. Ngumiti ang duwende. Hindi kita kailanman iiwan, sagot nito. Hanggat nirerespeto mo ang lupa, narito lang ako. Tahimik silang nagmasid sa paglubog ng araw. At sa sandaling iyon, walang takot, walang dilim, kundi balanse. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, may isang taong muling natutong makinig. Hindi na upang kontrolin, kundi upang umunawa. At bagamat mahaba pa ang kanyang tatahaking landas, ang unang hakbang ay kanyang nagawa na. At sa baryong minsang tahimik, may isang kwento na unti-unting kumalat. Isang kwento ng isang magsasaka na tumulong sa isang duwende. Ngunit higit pa roon, isang kwento ng pagpili na sa mundong puno ng takot at kapangyarihan, ang tunay na lakas ay nagmumula sa puso. Wakas